Eksakto, in punto. 6:01. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Maunlad at maayos na agrikultura. Yan daw po ang birthday wish ni Birthday Boy Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ika-66. 66 na pala si BBM. Hindi halata, no? Ngayon po ang kanyang birthday. Happy September birthday. 13. Happy birthday, Happy birthday, Mr. President. Bago po bumiyahe ngayon patungong Singapore para dumalo sa 10th Asian Conference, hanga daw po ng Pangulong Marcos ang mas produktibo at matatag na sektor ng agrikultura sa harap ng pagbabago ng klima sa bansa, epekto ng climate change. Ang nais daw po ng Pangulo ay mas maunawaan ng gobyerno ang lagay ng panahon upang mas makatulong sa mga magsasaka at makita ang mas maunlad na sektor ng agrikultura. Ngunit, ang mas itinuturing ng Pangulong Marcos na pinakamagandang regalo na natanggap niya ngayon Ano? sa kanyang kaarawan Ano? ay ang pagpapalabas ng implementing rules and regulation ng bagong Agrarian Reform Emancipation Act. Ito kumbatsero yung Ano ba yung laman batas. nun? Batas na nililibre na yung mga magsasaka na benepisyaryo ng land reform sa pagbabayad ng utang Ayun. sa pamahalaan. 57 billion ang inilaan dyan, kumbatsero. Aba. So, lahat ng gaano mga- karami kayang magsasaka ang makikinabang dyan? Ang daming magsasaka niyan, kumbatsero. Ayos. Ayos pala ang pa-birthday ng Pangulo sa mga magsasaka. Ang mga isyu ng bayan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Take a little walk to Maganda morning. Lamig. Lamig. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How's your weekend? Ayan, ano ba ang pa-birthday ninyo sa Pangulo? Ayan, what's your birthday wish Ayan, birthday to the wish. President? Ayan. Ang birthday wish ng Pangulo pala, agriculture talaga. Agriculture. Ang wish ba niya ay magkaroon na ng permanenteng agriculture secretary? Wala naman sinabi. Kayo po, mga textmates, mga text partners, ano ba ang wish ninyo sa ating Pangulo na 66? Ang numero bang 66 Maswerte. maswerte kaya yan sa Maswerte. sa mga Chinese sa sa birthday? DCRH ka, swerte ng 66. May isa pang 6 eh. Pero sa
Chinese yata, kumbachero, ang hindi masyadong maswerte, yung 9. Yung 9. Basta't pababa yung numero. Oo, basta pababa. Alam ni Aya Jelom Tang yan, Aya, Jelom Tang. birthday lang. Aya, i-text mo nga sa amin. Ang 6 ba swerte? Yan, ha? Sa mga Chinese. Ang Pangulong Bongbong Marcos Kumbachero ay aalis ngayon. Pero kung ako tatanungin mo kung ano ang birthday wish ko sa Pangulo, sana. Sana. Ako, sana. Sana bumangis-bangis ang Pangulo. Yun ang akin. Hindi, ito ay walang halong biro, pero alam naman natin ang style ng Pangulo gentleman, mabait hindi nanghihiligaw, hindi nanghihiya. Total opposite ni Digong. Hindi nanghihiya. Tama ka. Kaya nga ang naiisip natin ngayon, kung si Digong ang nakaupo ngayon at ang problema ay mga rice hoarders, ay palagay ko mga nakabahag na ang buntot ng mga yan. Di ba? Parang ganun, kumbachero. So, ang aking birthday wish sa Pangulo, nawa ay makakain siya ng isang dakot na sili. Para bumangis Saan? ba? Sa Singapore? Kung saan, sa Singapore, maraming maanghang din dyan. Kaya nga na makakain. Para sa gayon ay yung mga marami kasi nagiging bugok na ngayon sa gobyerno Talaga. Sa totoo lang kasi hindi sila napapahiya Hindi Paminsan-minsan kailangan yatang merong nasasampulan Naboboljack talaga katulad na lang halimbawa kumbachero, pasensya na, babalikan lang natin yung nangyari dyan sa Binangonan. Na ilan ang namatay dyan sa paglubog ng bangka dyan. Yung nangyaring oil spill dyan sa Mindoro. Katakot-takot, ilang bilyon ang ginagastos ng gobyerno. Hanggang ngayon, yung mga kababayan natin hirap na hirap sa pangingisda. Yung nangyari sa airport. Kumbachero, January 1. Nangyari nung May 1. Walang nasibak dyan dito na lang sa itong problema natin sa agriculture, Kumbachero, itong pabalik-balik na pagsisimula pa lang ng Pangulo, sumipa na kaagad ang sibuyas na kauna-unahan. Sibuyas. Tapos pagbagsak ng sibuyas ngayon, kamatis naman ngayon. Kamatis ang bigas ay hindi natutapos sa usapin natin sa bigas. Yung asukal din nung nakaraan, ngayon medyo lumamig-lamig, nawala sa balita ang asukal. Di tayo magtataka, mga susunod na araw. Yun na naman. Usapin. Umiikot lang So kumbaga ang sinasabi natin, kumbachero, parang sabi siguro ng mga nasa ilalim, ayos lang yan. Mabait naman si boss. Okay lang yan, boss. Okay lang kay boss yan. Hindi tayo naboboljack niya. Kaya nga nung nag-resign, si General Nicolas Torre III na bilang hepe ng QCPD dahil lang sa presscon. Dahil sinabi naman niya, nagkulang siya, may pagkakamali siya din sa presscon. Nag-resign siya versus those officials na ayaw magsipag dahil hindi naman naninibak ang Pangulo Dapat ay nagdelikadesa na magsipag-resign. Hindi nagre-resign. Wala nun. Anak ng baka kailangan talaga, Mr. President, kumain ka na ng sili. Kumain ka dyan sa Singapore ng ano ba yung Hainanese chicken. May sausawan po yan na maanghang. Yung ginger ay wag po ninyo ubusin. Iuwi ninyo dito sa amin at paborito namin yung ginger na yan, yung sausawan na yan ng Hainanese chicken. Yung kulay pulang sausawan yan. Yun ang gamitin nyo, Mr. President. Yun lang, para pag-uwi ninyo ay recharge and umuusok-usok pa kayo. Kaya tumira ka ng laksa. Yung laksa. Mr. Isa President. pa yun. Yung laksa. Yung gawa sa Malaysia na nandyan na rin sa Singapore. Dyan din. Ay nako, Mr. President, palagay ko pag may nakatabi ka diyang cabinet member na tatamatay, masisiko mo Talaga, tatamaan ka agad. Ang bansero ng bayan, Katunying at Kajeri. Dos. Oras po natin. Achi, Mr. Jalom Tang, Lakyam Chaphun, 6:10 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. This Tunying at Kajeri. Dos. Bago lang sa ating ACS Balita, Mother, confirmed yung nangyari kay Governor Daniel Fernando. May mga kumakalat ho kasing mga video ngayon tungkol kay Governor Daniel Fernando ng Bulacan.
At eto ho, ayon po sa kanyang sanpit na si sanpit, si Mother. Si Mother, bander namin ho din na mild stroke nga daw po. Oo. Oo, kasi nasa isang event si Governor nung siya itawagin para magsalita. Yes. Naglakad siya, walang problema. Nakapaglakad daw eh. Walang problema. Nakapaglakad papunta sa harapan. Oo. Hanggang sa ito na yung May audio yan eh. May lagyan audio nga yan natin na audio teleradyo DZRH. Una mag-stop. Oh. Kausap na si Gina. Yung paranakit. Kaya nga opera nga muna ng Ayan ho, magsasalita na si Gov. Ayan, no? Si Governor Daniel Fernando po yan, nakatayo sa harap. Nag-attempt siyang magsalita eh. Oo, nag-attempt siya magsalita. May hawak niya yung mic sa mga nakikinig lang sa atin sa radyo. Ayan. Tapos sinenyasan niya yung kanyang kasama, ano? Sumenyas Na sa sabi kasama. niya, parang... Ayan. Pero hindi niya, ayun, ngayon lang niya binaba yung mic sa kanan niya eh. Yung Pinipilit niya pa rin pinipilit niya, magsalita. Oo. Ayun, Yung kasama niya, ayun. Tapos ay... inalalayan na. Inalalayan na siya. Yung papalabas. kasama ho ay hindi na rin nakapagsalita. Ayun po. Isang event po 'yan at ang latest po ay sa impormasyon ay na mild stroke Oo. si Governor Daniel Fernando dahil sa over fatigue. Totoo naman. Oo. Yung pagka-gobernador ka, para kang kwan eh. Para ka din presidente. Ang bigat din ng trabaho niyan. Oo. Pero ngayon daw po ay nasa Okay na. stable condition at nagpapahinga na lang. Ayan. Doon po sa mga nakakita at nagtatanong sa kung ano nangyari kay Governor Daniel Fernando. Ayan po sa isang event, anong siya tawagin para magsalita. Hindi na wala nang halos nasabi siguro sabi niya mga kababayan, siguro sa mga lang yung nasabi niya. Ayun, yung simula lang hanggang sa ipinasa na ho niya yung mikropono at siya inalalayan na palabas dun sa event. Get well soon, Governor Daniel Fernando. Pagaling po kayo, Gov. At yun. kailangan kayo ng inyong lalawigan. Oras po natin. Achi, ahya, Mr. Jalomtang, Engineer Tony Nanggel, Lakyam Chapwehun, 6:18 ng umaga. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Wednesday at 13 ng Setyembre, birthday ni BBM. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Fuel subsidy sa PUVs ipamamahagi na ng LTFRB simula ngayon. Extension sa visa-free entry ng mga turistang Pinoy ikinakasa ng Taiwan hanggang 2025. Pagcor, nagbabala laban sa mga peking online gaming sites. NEDA Chief Arsenio Balisacan, walang natatanggap na alok para pamunuan ang Department of Agriculture. SUV driver sa road rage incident sa Valenzuela, sumuko na. Buntis, sanggol sa sinapupunan, patay sa hit and run sa Pangasinan.
Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. sa detalye ng ating mga balita. Ipamamahagi na ngayon ng LTFRB ang fuel subsidy para sa mga operators at drivers ng mga pampasaherong sasakyan bilang tulong sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Sa ilalim ng Fuel Subsidy Program, ang mga mabibigyan ng ayuda ay ang mga operators ng public utility jeeps, PhilCab, UB Express, minibus, public utility buses, shuttle service, taxis, tourist transport services, school transport services, TNVs, delivery service at pati ang mga tricycle drivers. Aba, Ang mga nasabing mga operator ng modern PUVs at UV Express ay makatatanggap ng 10,000 pesos habang 6,500 pesos naman sa iba pang pampublikong sasakyan, moderno man o hindi. Mas mababa naman sa 1,000 hanggang 1,200 piso ang matatanggap ng bawat delivery service riders na qualified sa programa at ang mga tricycle drivers. marami nang nagme-message sa atin, kumbatsero, sa napanood nila kay Governor Daniel Fernando. Oo. Sabi ni Joan Fabico, the sudden inability to speak is called aphasia in medicine. It is one of the signs of stroke. Ayun, Sabi naman ni Bixby, aphasia is later initial manifestation. Aphasia's later initial manifestation is slurred speech. Ayun nga. So yun nga yun. Kaya may mga nagtatanong naman dito, Alam nila yun. Gob, may high blood ba si Gob? Pwede. Dapat may Pwedeng- maintenance siya, sabi ni Antonio Muñoz. Pwedeng ganun nga yun dahil medyo tumaba si Medyo lumusog. tumaba si Gov. Governor. Tapos masasabayan pa ng pagod. Ayun. Lalo yan, ng mga nakaraang mga linggo, puro baha-baha ang problema dyan Oo nga pala, dyan sa Bulacan. sa Bulacan. Samantala, balak po ng Taiwan na palawigin ang 14 na araw na visa-free entry ng mga Pilipino hanggang 2025. Layo ng Taiwan Tourism Board na makaakit ng 6 na milyong dayuhan kabilang ang 225,000 Pinoys bago matapos ang taon. May paraffol pa Aba! ang Tingnan mo Taiwan na para sa naman. mga turistang Pilipino kung saan nasa 7,000 pisong halaga ng shopping voucher ang maaaring mapanalunan. Aba. Kailangan lang magparehistro sa Lucky Land website ng Taiwan itong araw bago ang biyahe at malalaman sa Taiwan Airport kung kabilang sa nabunot sa daily raffle. Napansin niyo po ba yung kampanya ng iba't ibang bansa sa turismo? Antindi. Antindi, ano? Antindi. Oo. Maniwala kayo. Kaya nga ako napunta ng Vietnam eh. Oo. Dahil sa propaganda. Nainganyo ka. May mga propaganda sila, kumbatsero. Yung maraming libre eh. Ganun ba? Ano ba masama sa libre? Ayun. Alas 6:23 ang ating oras. Naimbag na bigat kada kayo amin na po. Agring kayon, gising na. Nagbabala po ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR kaugnay ng paglaganap ng mga website ng illegal offshore gaming sa bansa gamit ang kanilang logo. Pinayuhan ni PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco ang publiko na mag-ingat Yan. sa pag-access sa mga online gaming sites dahil maaaring magdulot ito ng panganib sa kanilang personal Yan. at pinansyal na impormasyon. Ang babala ay ginawa ng PAGCOR Chairman matapos nilang matuklasan ang pekeng gaming sites na iligal na gumagamit ng logo ng PAGCOR para linlangin ang publiko at ituring na lehitimo ang kanilang websites. Sa kasalukuyan, binura na ang karamihan sa mga illegal na websites, ngunit ilan sa mga ito ay akad nakagawa ng mga bago. Yun. Nako. At ito ang kailangan na pag-ingatan. Sinabi ni PAGCOR Chair Tenco na humahanap na sila ng paraan para harangin ang payments papunta at mula sa illegal gambling sites sa pamamagitan ng pagkipagtulungan sa mga law enforcement agencies at sa mga e-payment services. 6:24 ng umaga. Naimbag na bigat kada kayo amin na po. Agring kayon, gising na. Maagang binaril ni Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan ang mga espekulasyon na siya ang magiging susunod na Agriculture Secretary kapalit ni Pangulong Bongbong Marcos.
Ayon kay Balisacan, walang anumang alok sa kanya. Ayon kay Balisacan, walang anumang alok sa kanya. Di ba nga? Ngayon ang tanong ko kahapon. Oo, para pamunuan ng DA. Para suportahan ni Secretary Ben Jokno yung proposal. Sino ka ako nag-propose niyan? Ayun. Sino ba nag-turo? Wala naman pala. Wala naman pala. Wala naman pala. Yun nga pala yung sinabi ni Secretary Balisacan matapos ang i-endorso ni Secretary Benjamin Jokno na magaling. Naging DA Secretary. Bira. Nagkasama lang sa biyahe sa Japan pag-uwi para nang magkumpare. Pare, wala ha. Ako bala sa'yo, pare. Sumuko na ang driver ng sports utility sports utility vehicle na nakitang nagkasa ng baril at nanutok sa isang taxi driver sa Valenzuela. Ayon kay Mayor Wes Gatchalian, lumantad ang negosyanteng kinilalang si Marlon Malabute sa kanyang tanggapan at voluntaryong isinuko rin ang baril matapos na bawiin ng PNP ang kanyang lisensya. Itinurn over na ng tanggapan ni Mayor Gatchalian ang baril sa Valenzuela City Police District Office pero isa-isa ilalim pa ito sa ballistic examination sa Camp Crame. Samantala, hindi pa itinurn over ni Malabute ang sasakyan na kanyang gamit ng mangyaring road rage habang hinihintay din ni Gatchalian ang desisyon mula sa Land Transportation Office. Saan ba tong presko na to? Baka may madali na naman sa presko na yan, ha? May presko. Si Mayor ang madadali dyan. Ayan, si Mayor, si Happy siguro ng pulis yan. Ayan, happy ng pulis ng Valenzuela. Ng Caloocan. O kaya Pero Northern hindi, Police. si Mayor ang nagpatawag yan ng presscon na yan Dahil bago, habang at pagkatapos ng pangyayari, naka-broadcast yan. Naka-broadcast yan. Magaling Kompleto. talaga to si Mayor. Iba si Mayor. Iba si Mayor. Kaya lang, preskon yan. Alam mo naman, allergic yung mga tao dyan sa preskon. Preskon na ganyan. Pero sa totoo lang po, yung para hindi sa mga hindi nakakaalam ng preskon na kadalasan po ang preskon ay nire-request na ng media. Kasi napakagulo nga yung naman. Yung nangyari kay General Nick Torre, ganun. Media ho ang may request noon. Kasi ang gulo-gulo Sinabi nga rin ni General Torre, kaysa sa pa-isa-isa na magtanong ng tanong, adi pagsama-samahin na. Ayun, napasama tuloy. Ayun, pero ito, kita nyo, ang ganda ng preskon. Kaya na hindi natin makita yung mukha ni Idol. Nagtago. Tinakpan ng face mask, nakasombrero at naka-shades. Sa bagay. Pero bagay sa kanya. Bagay sa parang kanya ang get-up niya. kahit na gano'n gwapo ang dating. Pumogi nga kahit siya hindi mo kita yung mukha. Alas 6:27 na ang oras ngayon. Diyos maray na aga sa Indogabos. Mga Bicolano, mata na kamo, gising na. Isang 22 anyos na buntis ang nasawi habang sugatan ang live-in partner nito matapos silang mahagip na rumaragasang SUV sa Mangaldan, Pangasinan. Ang biktimang buntis ay si Raisa May B.I. at nadamay ang inaasahang isisilang nitong baby. Naku po, habang malubhang nasugatan ang kanyang live-in partner na si Lenwell Prestosa. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Roldan Cabatan, hepe ng Mangaldan Police Station, naganap ang insidente sa kahabaan ng Barangay Bari sa nasabing bayan. Naku, nakakalungkot naman to, kumbatsero. Hit and run. Oo, sa investigasyon, nakatayo daw po ang mga biktima para lumiko sa Barangay Bari nang salpukin ng humaharurot na SUV. Naku po. At sa lakas ng pagkakasalpok ay tumilapon ang mga biktima habang ang suspect ay mabilis na tumakas. Matindi ang naging tama sa ulo at katawan ni Raisa May kaya kagad itong namatay at ang baby sa kanyang sinapupunan. Ano yung motor na nakalagay doon sa Baka picture? nadamay na lang yun eh. Ay iniisip ko nga noong una baka sila yung nakamotor. Hindi naman pala. Hindi nabanggit Hindi naman pala kung ba't siya. Kasi nakatayo daw yung mga biktima eh. Ayan. Papaliko Tapos ang picture motor May Ayan, motor. May motor. Sus Mariano Kaindo. Wawa Ingat naman, po sa pagmamaneho lalo na po yung nagmamaneho sa gabi kung hindi nyo naman kabisado yung daan, probinsya, madilim. Ay nako, hinay-hinay. Samantala, makikipag-dialogue si House Speaker Martin Romualdez sa mga oil players sa harap ng naranasang sunod-sunod na oil price hike. Ayon kay Speaker Romualdez, bagamat ang walang tigil na pagtaas ng presyo ng langis ay dikta ng world market, gusto niyang marinig sa mga oil companies kung ano ang kanilang maitutulong o maiaambag para mabawasan ang matinding epekto nito sa mga motorista. Git ni Speaker, old stock pa naman ang ibinebenta ng mga kumpanya ng langis, ngunit ipinatutupad agad nila ang price increase
ng world market gayong hindi pa dumating sa bansa yung supply na nabili sa mas mataas na presyo. Ayun. Tama. Tama. Inamin din ito na tali ang kamay ng pamahalaan dahil sa umiiral na oil deregulation law. Alas 6:30 ang ating oras. Susunod! Tito Boy! May update tayo dun ho sa batang binugbog hanggang sa mapatay. Batang babae. Oo. 7 taong gulang na binugbog hanggang sa mapatay ng kanyang tatay. Sino naman na magre-report niyan? Si Boy. Si Tito Boy? Si Tito Boy Gonzales. Tito Boy. Kahapon may commitment si DSWD Secretary Rex Gatchalian para po tulungan yung kapatid nung biktima. Yung mas bata, batang kapatid ng biktima. Latang yan sa pagpatuloy ng ACS Balita. alas 6:30 ang ating oras. This time, por dos, tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:34 ang ating oras. Kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating ACS Balita. ACS Balita. Mamaya may makakausap po tayo mula sa private sector may kinalaman sa agrikultura. Tungkol ho dito sa ating pinatutupad na price cap sa bigas at yung panukalang bawasan ang tariff, kumbatsero, yung proposal na bawasan ang taripa sa imported na bigas. Ayan, kukuha tayo ng point of view mula sa private sector. Kailangan may kinalaman sa agrikultura. At saka dito sa price cap, ano bang reaksyon ng private sector dito sa price ceiling na ipinatutupad sa bigas? ACS Balita. Samantala, kuha lang tayo ng update sa 7 taong gulang na bata na napatay ng sariling tatay. Ando ng ating RH29, Boy Gonzales. Come in, boy! Jerry Anthony, inianda na ng Manila Police District yung pagsampa ng kaso laban dito sa kanyang ama, violence against women and their children. At bukod pa doon sa hinihintay na lamang yung autopsy ng crime laboratory para maisampa na yung kaso laban dito sa kay Carlo na ama ng 7 taong gulang na bata. At katabi ko ngayon na Anthony Jerry, ang kanyang lola ng biktima na si Margarita. At nagsalaysay na rin sila sa mga tauhan ng Manila Police District. At yung bata na 4 taong gulang na kapatid ng biktima ay kinuha na ng DSWD para isilalim sa evaluation o itong bata pandang magamot dahil may at tingin na Jerry Anthony na trauma yung bata. Si Nanay Margarita, kamusta na po kayo? Okay naman po. Opo. Tapos kahapon napunta na kayo ng DSWD. Opo, pumunta po yung DSWD kahapon. Kinuha po yung bata. Ano po sabi sa inyo, Nanay Margarita ng DSWD? Pansamantala lang daw po na kukunin muna nila yung bata. Opo. Yun Tapos? po yung sinabi sa akin. Okay naman po sa inyo. Okay lang po. Kaso lang po nag-aaral na po yung bata hindi nakapasok. Ilang taong gulang na nga po uli at anong grade na po yung bata, nanay? Ano pa lang po, ngayon pa lang po siya papasok. Kinder. Kinder. Kinder pa lang. Opo, bahala na po yung DSWD. Marami pong magaling magturo doon. Opo. Mga yun Huwag ang kayong mag-alala. expertise nila. Opo. Pero ilan pa po ba yung apo na nakapisan po Ilan sa inyo? Sino po ba mga nakatira sa inyo? Ayan lang po, yung apo ko na nasa, at saka sa ibang anak ko. Opo, sa ibang anak nyo. Bali, isa lang po yung nandito. Isa lang. Ayun lang. Ano pangalan po niya ng bata? Yung nasa DSWD po. Opo. Para may tawag tayo sa kanya. Princess Carol po. Si Princess. Carol. Si Princess. Si Ayan. Princess. So ito ho, Nanay Margarita ay ginawa ng DSWD para matiyak ang kaligtasan at hindi gaanong maapektuhan ang bata sa nangyari sa kanyang kapatid at sa kanyang pamilya. Sana po maunawaan natin 'yon. Ano po? Paano po
po yun kasi mayroon po yung bata karamdaman eh. Lagi pong sumasakit ang tiyan nun. Ba't ho kaya? Napatingnan nyo na ho ba? Kahapon po, dinala ko po siya sa mother and child. Hindi po ako tinanggap kasi hindi ko po napacheck up dahil sa kailangan daw po, mayroon po akong kasulatan na legal guardian. Legal guardian. Opo. Yun, i-coordinate ho natin yan sa Sa DSWD. Sila para- na ho bahala dyan. Dapat nasabi ho natin yan sa DSWD. Opo, ano? Sinabi niyo po ba yon na merong ganong iniinda yung bata? Hindi po. Ganun po. Ay, sige, kailangan ipasabi At saka natin. po mayroon, at saka po trauma po, may ano siya, parang natutrauma siya. Ayun nga, maaring yung pagsakit ng tiyan na yun, maaring dala ng trauma yun, kumbatsero eh. Oo. May mga ganong symptoms ang mga batang nato-traumatize. Nanay Margarita, kumusta po yung anak ninyo? Si, si Karen? Si Karen. Ito, medyo kumalma naman na po. Kumalma na. Ano po yung sabi niya nung kinuha po ng DSWD yung anak niya? Medyo nagalit, kaso lang, sabi ko, ayaan na lang kasi para maano rin yung bata. Kahit pansamantala lang naman po yun, sigurado. At yun po ay maaalagaan. At kami rin po, Nanay Margarita, ay makikipag-ugnayan lagi sa DSWD para matiyak na okay yung bata. Ano? Opo. Opo, okay. Okay. Boy. Usigit ko lang, Anthony, Jerry. Yung si Karen ay madalas palang nabugbog yun ng asawa. At nakailang kita na po kayo sa barangay sa panubugbog kay Karen. Marami na po. Punong-puno ng barangay blatter niyan. So, ano sabi po ng barangay, bakit hindi nasasapay yung kaso? May mga kapit yan sa barangay, may kamag-anak yan sa barangay, kaya hindi na isasampal yung kaso. Pagdating doon, kami pa nagiging mali, yung anak ko po ang mali. Nako. Kaya ayaw ko na po kasi, kaya sumuko na po yung anak ko, ayaw na po niya magreklamo. Kasi yun, ayaw na niya ng gulo. Nanay, Nanay, maalala ko lang, ito po bang anak ninyo at saka yung lalaki ay kasal? Hindi po. Pero yung dalawang bata ay sa manugang niyo po yon. Po? Ang ama po nung dalawang bata ay yung Si Carlo din. Carlo. Opo. Yun. Kumpale, pwede palang para lumilitaw kung batsero na live-in partner sila. Mag-live-in lang. Ano? Mag-live-in lang. May balita ho ba kayo kung nasaan ngayon si Carlo? Wala po. So nagtatago talaga. Opo. Okay. Salamat po ulit. Salamat po sa inyo. Opo. Mrs. Margarita, yung lola ng biktima ng 7 taong gulang na batang babae na namatay sa bugbog ng ama. Yan nating follow-up mula sa kaunay sa Pilipinas Fisheries. Ito si Boy Gonzales. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Yun. Thank you, boy. Thank you, boy. Actually, binibigyan din tayo ng update kumbatsero ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. At ang sabi nga nila ay kanilang tututukan yung bata. Ayun. Thank you po. Thank you, Secretary. Opo. Alas 6:41 ang ating oras. Magbabalik pa rin ang ACS Balita. ACS Balita. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw ba today, kumbatsero? Today and every day, Smart Dishwashing Day! Yuhuu! At sa ating everyday dishwashing, syempre, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty ang linis dahil may double tanggaling formula. Kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa, saan ka pa? Yan ang Smart Dishwashing Paste. Sa plato, kaldero at plastic, linis
Fantastic! Kaya number 1 ng Smart Dishwashing Paste, A a product of ACS Manufacturing Corporation. ACS Balita. Alas 6:45 ang ating oras. Kuha nga lang tayo ng reaksyon mula sa private sector tungkol dito sa ipinatutupad na price cap sa bigas. Ang Pangulo, ang President and CEO ng Agri-Nurture, si Mr. Tony Chu. Boss Tony, magandang morning. Si Ka Jared, si Ka Tunying. Good morning, Jerry at Tuning. Parang halatang Chinese kayo ngayon dahil singkit kayo. Singkit bagong gising. Dahil lang sa bagong gising yan o talagang Chinese? Kumusta ba? Ano bang reaksyon ng reaksyon ng private sector dito sa ipinatutupad na price cap sa bigas? Sa tingin ko, yung price cap naman, yung rice price cap ay timely, no? Kasi sobrang taas ng presyo ng bigas. Alam naman natin yung bigas ay isang malaking component doon sa consumer price index. Kung malaki ang tinaas ng presyo ng bigas, tataas din yung inflation. So, malaking impact yan sa economy. Tapos yung bigas ay halos 22% ng average household spending ng Filipino family. So pagka tumaas yung presyo ng bigas, kahit naman na katataas lang ng presyo ng sahod, yung sahod ng ating mga gagawa, laborer, hindi mahahabol yung additional expense. Kaya yung price cap, temporary price cap ay makakatulong doon sa mga consumer natin. Ganun ka-importante talaga kung batsero ang presyo ng bigas At ang bigas mismo sa pamilyang Pilipino, no? Totoo yun. Ganong, ilang percent? 22%? 22%. Oo, na. Average Taas household, pala, no? ang alam ko, nasa 22%. So, halimbawa, nung recent spike na umabot ng mahigit 50 pesos. So, kung ang kinikita mo, halimbawa, 10,000 sa isang buwan, baka mapipilitan ka na mag-cut ng spending sa ibang mga pangailangan para magkaroon ka lang ng budget na bumili ng bigas. Kaya ho namin na itanong sa inyo yun, Sir Tony, may mga negative reaction kasi do sa naging desisyon na yun ng Pangulo. Bukod pa do sa unang reaksyon ng mga economic managers na they were shocked and they were not consulted daw dito sa pagpapatupad ng price cap. Pero sa ngayon ba, anong monitoring ninyo? Nagiging maganda ba ang response do sa price cap? Yung biglang pagsipa ng presyo ng bigas ay hindi dahil lang sa seasonal shortage ng Pilipinas. Kasi every year naman yan, pag pumapasok tayo sa rainy season, talagang may shortage ang June, July, September. Dahil yung anihan magsisimula pa lang towards the end of September, October, November. So before the harvest, before ng anihan, may kulang talaga. That's a domestic situation. Pero sa international situation, tinamaan kasi yung mga neighboring countries natin, yung Vietnam, Thailand, China, na ang mga bagyo na malaking expected harvest nila na wipe out. So nagkaroon din ng artificial shortage dito sa world market na biglang tumaas ang presyo ng bigas mula $400 plus per metric ton, umabot ng halos $700 per metric ton. May pagkakataon pa nga nag-730 daw nung bandang middle of August Oo, umabot ng 730. Tapos yung presyo pa ng dollar umabot ng halos 57. Yes. So natural yung landed cost ng bigas naging napakamahal. Kaya itong biglang pagtaas ng presyo ng bigas, hindi lang yan sa domestic supply demand. Yung international, dahil largest importer na tayo ng bigas sa buong mundo,
hindi na tayo, kumbaga nakadikit yung bituka natin sa availability ng supply sa Vietnam at Thailand. And nagkakaroon pa ng tension sa China. So definitely hindi sila naglalabas ng mga lumang inventaryo ng bigas nila at bumibili pa. Kaya nakaka-add ng pressure. Plus yung Indonesia, Malaysia, Singapore, nung nakita nila na nagkakaroon na ng shortage, pinakyaw nila lahat ng available supply sa Vietnam, sa Myanmar, Tingnan mo na, sa Cambodia. Kaya nagkaroon ng biglang pagtaas hanggang 730. Pero last week hanggang this week medyo Stabilize. bumaba ng konti, below 700, kaya medyo makahinga-hinga tayo ng konti. Kaya itong price cap, pag temporary, sa tingin ko, pabor sa atin. Ito, katulad nitong, pero may nabanggit kayo na mga towards the end of September pa yung anihan, saka October. Kahapon po, Sir Tony, nasa Kompo ako, nasa Nueva Ecija po ako. Ito, sinasang-ayunan ni Engineer Ronald Talents na ang dami na namang nagbibilad ng palay sa mga kalsada doon. Ibig sabihin, anihan na, kumbatsero. Sa Vergara Highway nga lang, ang dami nang nagbibilad ng palay ngayon sa post-harvest facility na tinatawag na highway. At tinatawag na, ibig sabihin, nag-umpisa na yung ani. Ngayon po, ang pinapanukala ni Secretary Ben Diokno, alisin daw yung taripa sa rice import. Hindi kaya wrong timing yon considering nag-umpisa na ngang umani yung ating mga magsasaka? Palagay ko hindi tamang paraan yung nagmamadali tayo na tanggalin yung taripa. Kasi kung maalala nyo, nung pinasa ang rice tarification law ni President Duterte noong 2018, malaking tama yan sa rice industry. Maraming rice mill ang nagsara, maraming mga rice farmer ang hindi na nagtanim. Ngayon medyo nag-normalize na, pagkakataon ng rice farmer na kumita lang ng konti, as na survey ni Katuning na may mga nag-harvest na dahil gusto ng madaliin dahil maganda yung presyo ng palay ngayon. Kung babaksak natin bigla yung taripa, makakapasok ang mga importer ng murang bigas. Natural, yung mga rice miller, rice trader, bibili ng palay sa mas mababang presyo. Correct. Sa kasalukuyan, palagay ko, kailangan natin suriin mabuti kung dapat bang biglang ibaba ang taripa mula 35% papuntang 10% or 0. At itong timing kung dapat ba gawin ngayon dahil baka tuluyan na lang namamatay ang rice industry. Yun. Panghuli na lang, Sir Tony, napag-usapan na natin ng rice importation. Private sector lang ba ang dapat talaga nag-aangkat ng bigas? Dati kasi ang NFA nag-i-import pero dito sa rice tarification tinanggal. Yung rice tarification law, ang objective kasi niyan, tatanggalin yung burden ng gobyerno sa pagme-maintain ng inventaryo ng gas. However, sa palagay ko, isang malaking pagkakamali na binawalan ng NFA na mag-import dahil ang private sector katulad natin, halimbawa, papasok tayo sa isang negosyo, ang habol natin, dapat may kita. Yes. Pero may mga pagkakataon na katulad ngayon na kinakailangan na magkaroon ng supply kahit na lugi. So sino ang gagawa niyan? Natural, dapat gobyerno. Pinigilan mo si NFA na gawin yung dapat niyang mandato. Wala nang pwedeng gumawa. Kaya tayo nagkaroon ng artificial na shortage. So palagi ko, ang mas importante, i-review natin yung rice tarification law at bigyan ng sapat na mandato ang NFA para itupad yung tamang buffer inventory para sa food security ng bayan. Yun. Okay. Sir Tony, thank you so much sa inputs. Maraming salamat. Magandang umaga po. Magandang umaga at salamat sa inyong lahat. Si Sir Tony Chiu, ang President and CEO ng Agri-Nurture. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna.
Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Tago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja. 2x2. 2x2. Uy, Attorney Bal ng Hogad. Happy birthday Birthday pala ni Attorney Bal. ni Attorney Bal. Si Wala Bal. Wala ka man lang kakibo-kibo. Si Bal! Si Bal. Saka Palagi na lang si Bal. Si Attorney Ronnie Heron. Attorney Ronnie Heron ng Attorney Ronnie Pag-ibig. Heron ng Kumusta po sa bang mga pag-ibig natin Wala dyan? ba tayong mga iniibig dyan? At, Si Ma'am Ermeline Guan ay nakatutok din at kasama ang kanyang nanay na Mother Linda at ang kanyang anak na si Carl Emmanuel. At saka si kabayang Senro Jun Almasan ng DNR sa Cabanatuan. Magandang morning. At nakatutok pala sa atin lagi, kumbatsero. Sino? Itong si Mayor Vian Cuevas ng Palayan. Palayan. Kahit na Inglesera yung batang ito eh. Di ba Rian yan? Rian? Hindi, yung anak niya. Anak na pala. Anak niya. Si Mayor May Vian. Vian. Magandang morning. Magandang morning, Mayor. Mayora. Kumusta ba yung Aulo Dam dyan? Tumaas na ba ang water level? Tumaas. Colonel Moy Pagaduan. Bantayan nyo mabuti yung water level dyan, ha? May kailangan nga sa'yo kung batsero doon. Ganon? Oo. Ano kailangan? Pirma ko? Kailangan ng firma. Pero hindi lang basta kailangan nandun ko. Ganon ba? Oy, siya nga pala, doon sa mga nagtatanong kung ano na nangyari kay Governor Daniel Fernando ng Bulacan. Pwede ba nating pakita? Pakita nga Doon sa ulit mga natin, Mother. kagigising lang. Oo. Teleradyo, DZRH Teleradyo, pakiplay nga ulit. Ang latest po ay nasa mabuting kalagayan na raw po si Governor. Ito, bigyan natin ng audio. Ito po, mga kababayan. Audio. Ladies and gentlemen, the Honorable Governor Daniel Fernando. Event, ano? Ayan. Ang latest po ay na information ay na mild stroke itong si Governor Daniel Fernando, pero ang latest po ay nasa mabuti ng kalagayan. Nasa mabuti na siyang kalagayan. Ito po pwedeng mangyari sa ating lahat. Ha? Oo. Mamaya nga magtanong tayo sa isang doktor, kumbatsero, sa isang health reform advocate. Ayan. At mabigyan tayo ng mga ganitong sitwasyon. Yung bang makita natin, ano ba, kapag nakakita tayo ng ganitong nagiging experience ng isang tao, Ano bang dapat nating gawin? ayan, oo. Ito'y symptoms ba ng anong sakit? Ng anong sakit? Ng anong tumatama. Ayan. Magtatanong ho tayo sa doktor. So yan po ang nangyari kay Governor Daniel Fernando ng Bulacan. At sabi po ay maaring dahil sa over fatigue. Oo, nadagdagan pa dahil medyo lumaki ho si Gov, tumaba. Yun, yan ang nangyayari ho sa atin. Lalo na kung batsero, ako hindi ko man nililihim na ang pamilya ko
mother, father. Ang pinamana sa akin sa puso Oo, pareho tayo. Oo, hindi man lang lupain Oo, Pareho tayo. mother. Oo. Bakit ba Mapa diabetes, mapa high blood, Oo. parehong nasa dugo, Oo. nasa ating katawan. Totoo 'yun. Kaya yung mga ganitong pagkakataon, ano ba tama ka kumbachero, ano ba ang dapat na maging response ng mga taong nandoon sa paligid? Oo, kaya anong dapat gawin? Anong Sa dapat pamilya, anong sa dapat pamilya, gawin ng yes. mga miyembro ng pamilya kapag meron kayong family member na nakitaan ninyo ng ganyang Mga symptoms, o kaya manifestations. Ayan, oo. Tuloy-tuloy po ang ating palatuntunan dito sa nangungunang himpilan ng radyo, DZRH. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. sa Kaya Pilipinas. Masamang tao Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Kapopoy, 7 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Miyerkules at 13 ng Setyembre, birthday ni BBM. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Birthday wish ng Pangulo, maayos at maunlad na sektor ng agrikultura sa bansa. Mahigit 700 tiwaling pulis sinibak sa serbisyo ng PNP. Halos 140 milyong pisong halaga ng shabu nasamsam sa Parañaque, 2 arestado. Magkapatid, patay sa sunog sa Tondo, Maynila. 5 sugatan sa magnitude 6.3 na lindol sa Cagayan. Babae hinold up habang nag-online live selling. Isa sa mga sospek, kapitbahay, arestado. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Alas 7:09 ang ating oras. Ang pagtaya ng panahon sa pagtatanim hanggang sa anihan ng palay. Nagpaabot ng kanyang mensahe ng pagbati si House Speaker Martin Romualdez kay pinsang Pangulong Bongbong Marcos sa ika-66 na kaarawan nito. Sa kanyang birthday message, pinuri ni Romualdez ang dedikasyon ng Pangulo bilang isang leader ng bansa at ang commitment nito sa pagbabago sa buhay ng bawat Pilipino. Si Romualdez at ang Pangulong Marcos ay maraming beses na nagkasama sa mga trip abroad para sa trabaho nang magsimula ang 19th Congress noong June 30, 2022. Inilarawan din ni Romualdez ang Pangulo bilang most trusted ally. Halos 1,000 tiwaling pulis ang sinibak sa serbisyo ng Philippine National Police mula January hanggang August ng taong kasalukuyan. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jane Fajardo, karamihan sa mga pulis na ito ay napatunayang guilty sa kaso. May sa mga kasong may kinalaman sa illegal na droga, robbery, hold-up, theft, extortion, homicide at maging kidnapping. Ang 935 na pulis na natanggal sa serbisyo ay bahagi ng mahigit 3,000 kaso na naresolba ng PNP na may kaugnayan sa mga tiwaling pulis. 3,000
Nasabat ng PIDEA Region 4A ang 20 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 138 million pesos sa isang bahay sa Parañaque City. Nasa kote sa operasyon sina Mark Joseph Cortez at Jacqueline Espinosa na nagtangkapan tumakas at nakipagbarilan sa mga tauhan ng PIDEA bago sila na-corner sa tambo sa nasabing lungsod. Ayon kay PIDEA Calabarzon Director Brian Babang, target ng operasyon si Cortez na lumitaw ang pangalan matapos ang case build-up ng mga otoridad. Kasalukuyan naman tinutugis ang anak ni Cortez na si Marion King John Cortez. Itinurn over naman sa DSWD ang isa pang minor de edad na anak ni Cortez na naabutan sa kanilang bahay. Patay ang magkapatid na paslit ng masunog ang kanilang bahay sa Tondo, Maynila kahapon ng hapon. Naganap ang sunog pasado alas 4 ng hapon at tumagal lamang ito ng kalahating oras. Naikinasawi naman ng magkapatid na Jasmine Gatus, 8 taong gulang, at Ara Gatus, 3 taong gulang. Nabatid na walang kasama sa bahay ang magkapatid nang sumiklab ang apoy at ngayon ay inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng nangyaring sunog. Hinold up ang isang babae habang nag-o-online selling sa kanyang shop sa Santa Rosa, Laguna. Ayan, makikita niyo po, nag-o-online selling tapos may dumating, ayun, may dumating na naka-helmet. Oo, no? Ay, nawala na, tapos nataob na yung cellphone, kumbatsero. Oo, yung camera niya. Yung camera. Wala bang audio? Nag-online selling ng May bag, audio ano? yan eh, tinatakot. Ay, babarili, puputukan kita. Sige nga, may ganun. meron ba? Teller DZRH. Ayan. Lang po siya na gas-gas. So, may black. Lang po siya na Ayun, yung gas-gas. po yung pangyayari na. matindi Very na to. traumatic yan, ano? Eh talaga. Pero mong naghahanap buhay ka lang ng maayos. maayos, Oo. tapos bigla kang papasukin ng ganyan. Ang biktima po ay si Agnes Serafica na makikita sa video na bigla na lamang pumasok ang isang lalaki na may helmet at itinaob ang kanyang cellphone na ginagamit sa live selling at saka tinutukan ng baril. Hiningi ng lalaki ang pera ni Serafica at nagbanta na ito'y papatayin kapag hindi sumunod. Ngunit nang walang maibigay na pera si Serafica, ang alahas nito na nagkakahalaga ng 100,000 at cellphone na gamit sa live selling ang tinangay ng suspect. Nakikita naman daw po sa comment yung mga suki niya na nag-aalala dun sa nangyari kasi nakabuhay pa eh. Oo. Ayan, no? Yung pagla-live eh. Oo. Hinold up habang naka-live. Oo. Yan po yun. Nadiskubre ng mga otoridad na may kasamang lookout ang suspect na nagbabantay sa labas ng shop habang isinasagawa ang panguhold up. Natukoy ang pagkakakilanlan ng suspect sa pamamagitan ng isang surveillance footage habang papatakas ito sa kainang motorsiklo. Kalaunan ay sumuko sa mga otoridad ang isa sa mga suspect at nabatid na kapitbahay lang ito ng biktima. Nako po. Sabi po naman ng pulisya ng Santa Rosa, ang tatay ng biktima ay nagbibida pa sa kapitbahay nila at sinasabing, oy, may pera yung anak ko dyan eh. Mayaman yung anak ko eh. May pera eh. So, ay binibida dun sa kapitbahay na may pera yung anak. Kaya ang sabi po nitong hepe ng pulis ng Santa Rosa ay mag-ingat daw po tayo sa pagbibida ng mga kayamanan Yun. sa bahay. Talaga. Alas 7:18 ang ating oras. Susunod! Dito mo! May update tayo sa pamimigay ng fuel subsidy na nagsimula ngayon. Ayan, alamin natin ang reaksyon ng mga driver. Happy ba sila? Yan. At sino itong aktor na walang racket ngayon sa showbiz kaya inilalako ang kanyang katawan sa halagang 3,000 piso? Aktor ba ito? Ba't alam ko kapag magiging artista ka na medyo mahal na. Medyo mahal. 3,000. Para lang magkapera. Sino yan? Lahat ng yan sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. alas 7:19 ang ating oras. Alamin natin ang update mula sa mga jeepney drivers na inaabutan ngayon ng ayuda. Nagkakaabutan pala ngayon, ha? Nagkakaabutan ngayon. Nasa gawin ng Mandaluyong si RH52, Edniel Parosa. Kami ni Edniel.
Wala yata Jerry dun at Anthony, napapasana all ang ating mga kababayang super sa dapat ngay abutan sana. Bakit? Ang fuel subsidy ngayong araw, Bakit? Disyembre at 13. Ayon nga dito sa mga nakausap nating super, mga driver ng UV at jeepney, sa crossing, dito yan sa Edsa Boulevard, hindi naman kasi dumidiretso sa kanila itong fuel subsidy o ayuda na kahit nung unang sigwada pa lamang noong nakaraang taon ay diretso na doon mismo sa cash cards na hawak ng kanilang mga operator. Sabi nga ni Mang Edwin Rocafort, driver ng UV Express na may biyaheng Tanay Star Mall, sana lahat mabigyan ng 6,500 pesos sa subsidy para sa non-modern units. Pakinggan natin si Tatay. Sana lahat mabigyan din. Para maganda. Pati driver. Ang operator niyo ba walang ayuda sa inyo? Ano lang, tumutulong naman. Para tinulungan ka lang din namin. Para naman sa jeepney driver na si Jaime Sudario, biyaheng crossing Kalentong, kung hindi man magkahati, dapat idirekta na lang ng LTFRB ang ayuda sa mga tulad nilang mga nagpapagasolina. Pakinggan natin si Mang Jaime. Siguro mas maganda kung hati na lang din. Yan. Pero ang ang intention niya para para sa gas talaga yan eh. Ibig sabihin, kung sino yung gumagamit ng gas, dapat doon napupunta yan. Iano niya yan eh. Yung konsumo sa araw-araw, doon gagastusin dapat yung pera na nakukuha doon sa cash card. Papasok na nga sa mga cash card ang 6.5 na ayuda sa mga jeep, UV at taxi operators, habang 10,000 pesos naman sa mga modern unit. Pero kahit mas maliit ang makukuha, sapat na umanong pakonsuelo ito para sa UV driver na si Gilbert Galolo. Kayang pinangonan naman na Star Mall. Mayroon ding 1,500 na matatanggap ang ilang delivery rider at 1,000 pesos sa mga tricycle operators. Bahagi sila ang 1.36 na milyong operators na mabibigyan ng ayuda dahil sa 10 magkakasunod na linggo ang oil price increase. Live pa rin wala rito sa lungsod ng Mandaluyong. Ito, si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Edniel. Samantala, kinupkup muna ng DSWD ang nakababatang kapatid ng 7 taong gulang na batang babae na napatay sa bugbog ng kanyang sariling ama sa Tondo, Maynila. Kinumpirma ni Aling Margarita Napasya, lola ng bata na nasa custody na ng DSWD, ang 4 na taong gulang na kapatid ng biktima upang maprotektahan ito matapos ang napaulat na pananakit na nagtatagong sospek na si Carlo Lloren. Sabi ng lola, nag-aalala siya sa kanyang apo na ilang araw nang may iniindang pananakit ng tiyan at tilaan niya na trauma sa nangyari sa kanyang kapatid. Paano po yung kasi mayroon po yung bata karamdaman eh. Lagi pong sumasakit ang tiyan nun. Saka po, trauma po. May siya, parang natutrauma siya. Nanay Margarita, kumusta po yung anak ninyo? Si Si Karen? Si Karen. Ito, kumalma naman na po. Kumalma na. Ano po yung sabi niya nung kinuha po ng DSWD yung anak niya? Medyo nagalit. Kaso lang, sabi ko, ayaan na lang. Kasi para maano rin yung bata. Yan po ang tinig ng lola ng biktima. Alas 7:25 ang ating oras. 5 miyembro ng isang pamilya nasaktan, kabilang ang 2 menor de edad matapos bumagsak ang konkretong pader ng kanilang bahay sa Sentro 2 sa isla ng Calayan matapos ang magnitude 2 na lindol o magnitude 6.3 na lindol. Isinugod ang mga biktima sa Calayan Infirmary at patuloy na inoobserbahan ang kalagayan. Sinuspindi naman ni Calayan Mayor Jong Liopis ang klase sa lahat ng antas ng paaralan sa kanilang bayan kasama ang mga island barangays upang magsagawa ng assessment sa mga school buildings matapos na magkaroon ng malaking crack ang Calayan High School dahil sa lindol. Saan itong Calayan? Calayan Island? Oo. Baka sa kanyan, sa Yampe, sa Palawan, ano? Kalayaan yun eh. Mother, saan itong Calayan? Mother? Calayan, itong isla ng Calayan. Isla ng Calayan? Oo. Merong 5 miyembro doon ng pamilya na namatay dahil sa lindol eh. Sa Cagayan siguro yan.
Cagayan. Ayun, Cagayan. Cagayan, Oo, okay. 7:27 ang ating oras. Exempted na po ang DSWD sa election spending ban para sa tuloy-tuloy na pamamahagi ng ayuda sa rice retailers na apektado ng price ceiling. Sa memorandum ng COMELEC, inaprubahan ni Chairman George Garcia ang hiling ng DSWD na hindi makasama sa spending ban para sa BS o barangay at SK elections. Nagpaalala naman si Garcia sa ehensya na hindi dapat nito maimpluwensyahan ang paparating na eleksyon. Una nang inanunsyo ni Secretary Gatchalian na hanggang bukas na lang ang distribusyon ng 15,000 pisong ayuda sa rice retailers. Isang 35 anyos na mister o isang lalaki ang naburyong nang hiwalayan ng kanyang misis. Pinatay nito si Mrs. at ang dalawa pang kasama sa bahay. Yan daw po yung nangyari dyan sa Limay, Bataan. Ang edad ng Mr. 35, ang kanyang kinakasama 60 anyos. Ganun? Mas may edad yung babae. Hiniwalayan daw nitong 60 anyos na babae si 35 anyos na mister. Kaagad namang naaresto ang suspect na kinilalang si Arvin Quintin. Ito'y naaresto sa pinagtataguan nito sa Lubao, Pampanga. Ang mga biktima na tadtad ng saksak sa katawan ay kinilalang sina Marie Sampang, ito yung 60 anyos na kinakasama. Ang apo nito kasama sa pinatay na si Rain Sampang, 11 anyos, at isang 70 anyos na si Rosita Velasquez. Ayon sa Bataan Police, labis na ikinagalit ni Quintin ang pakikipaghiwalay sa kanya ng kinakasamang senior citizen kung kaya nagawa niya ang karumal-dumal na krimen. Ay, nako. Ikaw na. Ako na, ulit. Susunod! Susunod! Dito, boy! Sino ulit ito? Aktor na inilala ko ang katawan sa halagang 3,000 piso. Dahil wala nang racket sa showbiz. Si Kuya Arnold natin nagitla doon sa kwento mo doon sa Limay, Bataan kaya nga. Matindi yung pag-ibig ng 35 anyos sa 60. Talaga. At nakikipaghiwalay na si Lola sa kanya. Nakikipaghiwalay, pinatay. Pati yung mga kasama sa bahay. Ay, nako. Tuloy-tuloy ang ating mga balita dito sa Pangunahing balita. 7:29. This time check is brought to you by ACM. Na bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:34. Pangunahing balita sa showbiz. Marami ding napapanabik to si Morley. Ang dami, Morley. Naku, Morley, nasa Cebu ka na ba? Pagbutihan mo dahil ang hinahanap na ng mga tao hindi na yung 3,000. Hindi na yung nagbebenta ng aliw sa halagang 3,000, kundi ano daw ang latest kay Governor Gwen Garcia. Bakit? Ano bang nangyari kay Governor Gwen? Sa bagay, huling picture na nakita ko, nakatungkod nga. Parang may walker. May nag-test dito, Calayan, Cagayan. Ayun daw. Yung Calayan daw po sa Cagayan at sila daw ay, "We Cagayanos love you. We love the humor and news. God bless." Ayan, salamat po sa nag-text. Opo, thank you po. At doon po naman sa mga buzzers namin, thank you din. Thank you rin po sa inyo. Ay, Ricky Ileto. Tama. Doon nga daw sa may Babuyan Channel. At pakibati na lang daw ng happy birthday si Mami Grace De Los Santos. Mother ni Congressman Alfred De Los Santos ng Ang Probinsyano Party List. Ayun. Ganun ba? Happy birthday po. Si Senator Lito Lapid pala nakikinig pa rin sa atin kahit ganitong oras na. Habang nakasakay kay Puti. Ay, Senator Lito Lapid, magandang morning. At magandang morning din, kumbatsero. Sa mga mahilig pumalo dyan sa Lakewood. Anong pumalo? Mga hampas lupa ba yan? Hampas lupa. Si Engineer Tony Nanggel, si Kapitan Ido. Kapitan Ido. Wala ba tayo dyan? Si Clark Dean Mercado ay nagbe-birthday pala ngayon, 15 anyos na. Anak ni Engineer Carlos John Mercado dyan sa Haen, Nueva Ecija. Haen. Tsaka sa PLDT ito.
Sa Oo, PLDT. Siya ang may-ari ng PLDT, kumbachero. Ibang klase pala. Oo naman. Kaya pala. Kaya big time ito. Ito dinidikitan natin. Si Vice Mayor Sylvester Austria, lagi rin daw silang nakatutok sa Haen. Bebe Ecija. Ayun. Kapo G, dyan sa Bikers Cafe, magandang morning at happy 83rd birthday kay Rosalina Mauri at happy 75th birthday naman kay Evelyn Araw from Tonelin Mauri Apale. Ito si Kuyang Rex Kayanong, gustong-gusto rin niyang malaman ang latest kay Governor. Nako, Morley, kailangan pala isama mo na talaga sa balita mo ito. Manang Georgita Bonite, happy birthday. Nagbe-birthday ka pa pala, ha? At magandang umaga uli at congratulations sa PPA, Philippine Ports Authority, GM J. Santiago, dahil nga dun sa cruise ship nila, yung port na ginagawa nila, exclusively para sa mga cruise ships. Yan ang pandagdag sa turista, kumbachero. Yan, tama. Yung cruise ship, ang dami nun. Dami pwedeng isakay ng isang cruise ship, isang vapor lang, ay pwedeng libo yan eh. Libo-libo. Parang isang building yan eh. Si happy birthday din daw kay Bermin Chu ng 10B. From 10B. Els and 10B. Aba, alam na. Ano ba ibig sabihin ng 10B? Nagkakaintindihan. Uyang Els, laban tayo dyan. Laban tayo. 10B, ha? Ang naririnig lang namin dati, may 200 ka dito. Ayan, ito 10B na. Ha? Goyang Els, ha? Baka maiwanan kami dyan. At muli, happy birthday kay Pangulong Bongbong Marcos. BBM! Happy birthday, andito na. Aktor na inilalako ang sarili sa halagang 3,000 dahil wala nang karaket-raket ngayon. Sino yan? Iatid mo sa showbiz legend Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao. Good morning, Ka Jerry at Ka Tunying. Oy! Nandito pa rin ako sa Davao at sa mga gustong magpapunta sa akin sa Cebu, pamasahin na lang ang kulang. Pupunta na ako. Gusto mo raw ba sa akin? Gusto mo raw ba sa Bohol? Sa Gcash ko. Ito, nakikinig sa atin si Engineer Magiting Cruz ng Bohol. Baka daw gusto mo sa Bohol. Pwede din. Malapit na sa Cebu yun. Kung palapit-lapit na sa Cebu yun. But anyway, kung problema ko, pamasahin na lang papunta sa Cebu o Bohol, ang problema nitong aktor na to, masyadong malaki. Malaki as in, wala kasi siyang racket, wala siyang ginagawa. Dahil sa totoo lang, lumibas na rin kasi ng kanyang kasikatan na sobra-sobra noon. At hindi siya nakapag-ipon. Yun! Alam mo ba, halos lahat na ng bading in showbiz ay tinest niya na. Lahat na? Halos lahat na ay naka-receive na ng test. Paano mo nalaman? Paano mo nalaman? Naka-receive ka ba? Oo. Ano ba naman kayong dalawa? Pati ako, nagpatangpot dito. Ito ha? Oo. Bigla naman ako muna patawa. Ay, ito. 3 books as in 3 kiyaw ang halaga ng isang gabing pakikipagpapitin-titin itong aktor na ito. Mabibigyan ka ng 100 at luwalhating kaligayahan. Ang pangako na kapag siya ay nag-ibsungan ng tripok. Marami ang naaawa at marami ang naantig ang puso sa mga nangyayari dito sa aktor na to dahil mabait pa naman. Ang aktor na nag-aalok ng kanyang katawan sa halagang 3K ay itago natin sa initial na letter A as in Apple. Paano daw yung kay Governor? Pupuntahan natin yan. Teka. Sikat ba yan? Sikat ba yung si Apple na yan? Yung may letter A na yan? At ano bang naging pelikula yan? Pelikula ba yan? Marami itong naging pelikula. Karamihan na naging pelikula nito, bakbakan. Bakbakan? Anong bakbakan? Sa kama. Sa kama. Akala ko bakbakan na parang kasabayan niya si Lito Lapid. Gano'n, no? Speaking of Lito Lapid, laging nanonood at nakikinig sa atin yan. Tuwing morning, siya mismo ang nagsabi sa akin, ang kausap ko siya, nang pumunta ako sa Senado. Pinatawag ka ba sa Senado? Pinatawag ka? Pinatawag ako.
Pero, Inimbestigahan ka na rin? Inimbestigahan ako. Oo. Pero sa totoo lang, happy sa programa natin sa DZRH. Number 1, Yun. avid listener natin, si Senator Lito Lapid. Yan. Iyon naman. Yan ang ating DZRH. Oh, yung sa Cebu daw. Kailan daw yung sa Cebu? Aba, anytime. Basta padala nyo na lang. Ito, may press con daw. May nag-message dito sa atin. Si Chris Roy, may press con daw. Si Mrs. Burden, yung kababag ni Governor, Kumbachero. May press con daw sa... Baka papangalanan na niya. Uunahan ka nito. Mauunahan ka nito. Morley. Ako pauwi na ng Maynila mamayang alas 7, kaya kailangan mapunta na sa Cebu. Mas malapit ka sa Cebu dito ngayon. Tama. Malapit. Ano daw ba Gcash mo? Sabihin ko na ba? Aba, pwede rin. Iyan ang ating DCRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinyo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Babuo! Thank you, Morley! Si Bermin Chu. Happy birthday, Bermin Chu. Bunsong anak ni Tita Maxi Chu. Pangunahing balita sa sports. Yumukod agad ang Pinay na si Alex Ayala sa opening round ng Kinoshita Group Open Tennis Championships sa Osaka, Japan. Hindi nakaporma ang 18 anyos na Pinay sa katunggaling 22 anyos na Japanese na si Himeno Sakatsume, 6-0, 6-3. Tinangkapan ni Ayala na magposte ng 2-2 sa second set pero mabilis itong inabante sa 4-2 ni Sakatsume. Sumelyo ang Haponesa ng 30 receiving points at nagpakawala ng 31 serving points kumpara sa 19 at 23 lamang ng Pilipinas. Pangunahing balita sa kalusugan. Sa ating health news, isa ka rin ba sa naniniwalang mas sumasarap ang ilang pagkain habang tumatagal? Aba? Para palang yung kwento ni Paring Greg yan eh. Yung alak daw, ganun. Habang tumatagal. Mother, ganun ba yung kwento ni Paring Greg? Paring Greg o si Lakay mismo ang nagkukwento nun? Doon sa kanyang iniinom. Habang tumatagal, lalong sumasarap. Yung ba yung iniinom mo, Lakay? Isa ka rin ba sa naniniwalang ganun nga? Panahon ng limitahan ng pagkain ng mga leftovers o tira-tira dahil isang estudyante sa Belgium ang namatay. Nako. Matapos kumain ng 5-day-old niyang spaghetti. Spaghetti. Spaghetti naman pala. Yan ang delikado Spaghetti, yan. Sa initial report sa Journal of Clinical Microbiology, iniwan ng 20 anyos na estudyante ang kanyang pasta sa lugar na may room temperature lang. Nadiskubre kalauna na nasawi ito sa fried rice syndrome. Fried rice syndrome ang tawag. Sakit daw po ito ng nadulot ng Bacillus cereus na isa namang heat resistant bacteria na karaniwang tumutubo sa kanin. Nagresulta ito ng moderate centrilobular liver necrosis at organ shutdown ng estudyante. Kaya pinapayo po ng mga eksperto na huwag kakainin ng anumang naiwang matagal na room temperature lang. Ibig sabihin wala sa ref. Dahil posible itong dapuan ng mga nakamamatay na bakterya. Sa ibayang dagat, ibinasura ng Taliban ang aligasyon ng gobyerno ng Pakistan na sila ang dahilan ng pagsasara ng Torkham border crossing na naging dahilan para mag-lock ang komunikasyon nito sa Afghanistan. Daan-daan truck na may dalang mga essential goods ang na-stranded simula nang mag-shutdown ang crossing sa hilagang kanluran sa Afghanistan. Inakusahan ng Foreign Ministry spokesperson sa Islamabad ang Taliban ng indiscriminate at unprovoked firing. Sinisiri ng dalawang bansa ang mga serye ng armed attack sa Taliban. Naghatid po ng kabuuan ang ating mga pangunahing balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH
DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Daming nagtatanong sino yung aktor. A daw. Apple. Anthony ba yan? Anthony? Anthony. Kailan na. Yung Anthony Alonso, matagal nang pumanaw yun. Pati si Vic Lima nakikitanong. Si Kabayang Rodel Castelo na laging nakatutok. Nakatutok si Kabayan. 24 oras. Ayun. Oras po natin. Mr. Jelom Tang, Chityam Shaplak, Hun 7:46 ng umaga. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Let's Marvin Gaye and get it on. Yeehaw! You got the hit. 10 minuto na lang, alas 8 na. Doon nga ho pala sa mga nagtatanong kanina doon sa sino yung na-interview daw natin, kumbatsero, na taga business sector, si Tony Chu, ng Agri-Nurture po yun. Agri-Nurture Incorporated yata yung pangalan ng kanilang kumpanya, isang agri-business. Siya ho, ang sinabi ho niya kanina, dapat dun sa panukalang tanggalin yung taripa o ibaba ang taripa, yung tariff sa imported rice, sabi niya hindi maganda yon. Hindi maganda yon. Oo, yan ang sabi ho niya. At ang tatamaan dyan, mga magsasaka natin. Dahil puro importation ang mangyayari. Talaga, kumbatsero. Ako nga, kumbatsero, kung talagang darating ang panahon na kailangan mong mag-angkat na hindi naman natin maikakaila Hindi pa natin kaya. Hindi pa tayo rice self-sufficient. Okay lang naman yun, pero timingan nyo naman. Timing. Katulad po nung binabanggit ko kanina, galing po ako Nueva Ecija kahapon. Umaanin na po sa Nueva Ecija. Tingnan nyo ang katunayan pong umaani, gamit na po ang post-harvest facility sa Nueva Ecija. Ibig sabihin, ang mga kalsada. Ang kalsada po. Ay pinagbiliran na ng palay. Oo, ang dami nang nagbibilad ng palay sa kalsada ngayon. Opo, at pagka tumingin ka sa rice field, kumbatsero, dilaw na ang makikita mo. Ibig sabihin, anihin na. Malapit na pong umani anytime now. Hindi pa tayo rice self-sufficient, kailangang angkatin pa natin yung kulang sa ating production. Kaya ang proposal niya kanina ay ibalik sa NFA, payagan muli ang NFA na makapag-angkat ng bigas. Ang nangyayari ho kasi ngayon, doon sa kakulangan ng supply natin, halimbawa hanggang 90 lang, halimbawa lang hanggang 90% lang ang kayang i-produce locally, yung 10% na kailangan angkatin. Sa ngayon ho, ang nag-aangkat nun ay private sector. Bawal na yung NFA sa ilalim ng RTL. Kaya ang nangyayari, yung 10% na yon ang nagdidikta ng presyo sa kabuuan ng presyuhan ng bigas natin. Malupit yun. Petmalu yun. At yun ay dala ng yung mga nag-i-import. Siyempre, negosyante yan. Gusto niyan kumita. Siyempre. Pero kung andyan nga naman ang NFA, na nagbabalanse sa mga imported rice para may sapat tayong supply at hindi sisipa ang presyo, dapat tuloy-tuloy yan. Natanggal kasi sa NFA ang importation. Kumbatsero, ang naiwan sa NFA ay ang pagbili ng produkto ng local farmers natin para sa buffering. At yun ay pambenta, kumbatsero, sa mga government institutions din. Hindi pwedeng magbenta ang NFA sa merkado. Hindi katulad dati na pwede kang magbenta. Kaya nga dati may nabibili ka sa palengke na NFA rice. Pinakamura. Kumbaga, pagka ikaw ay walang pera, o kaya konti pera mo, bili ka ng NFA rice. Huwag kang bibili ng mahal. So, wala available na mahal. Wala nang pangbalanse. Wala na. Kaya ang totoo yung ang kagandahan sana ng RTL kumbatsero, yung rice tarification law, kung matutupad, yung mga magsasaka, mabibigyan mo ng subsidy sa seedling, sa makina, etc. Kaya lang, kumbatsero, ang katotohanan, ang nangyayari, bumabaha ng imported. Ito, kumbatsero, nag-research ako ang Pilipinas pala, kumbatsero, ay number 2 sa rice importing country. Una ang China. Tinan mo naman ang populasyon ng China. Daming tiyan yan, pakakainin. Ang in-import na natin sa first 7 months of the year ay 3.6
million metric tons. Metric tons. Aha. Hindi, 2.2 million metric tons, kumbachero. Okay. 2.2 million metric Ang China? tons. Ang China ay 5.2 million. Imagine, billion ng tao sa China. Kwentahin nyo lang kung gaano karami ang most populous country, di ba? China. Tapos ikumpara nyo ang Pilipinas, napakalayo. Kaya nga kumbachero. Tapos tayong nag-number 2. Masakit sa mata po ito, yung nakikita po natin na yun. Ang nagiging solusyon ngayon ay ang price cap, alam naman natin, temporary lang yan. At ito nga, yung ayuda na binibigay sa mga rice retailers na sabi nga ho namin sa inyo, dapat hindi ganun . Dapat hindi ganun. Eto ho, dahil andyan na tayo, ang sabi po ng DILG, ay hinikayat po ni Secretary Benhur Abalos ang mga councilors dito po sa Metro Manila na magpasa ng ordinansa, yung mga LGUs dito sa na magpasa ng ordinansa para matulungan yung mga rice retailers. So ando ng pagtulong ngayon sa mga rice retailers, kumbachero. Sa kanyang panawagan sa Metro Manila Councilors League, dapat daw ay magpasa ng ordinansa to assist rice retailers on the capital loss that they may have incurred. Kasama daw po diyan yung sinimula na sa Mandaluyong na suspension on the collection of market stall fees o pagbibigay ng discounts at iba pang tulong na pwedeng ibigay sa mga rice retailers para maituloy-tuloy po ang pagpapatupad ng 41 pesos na regular milled rice at 45 pesos sa milled rice. Ako sa gusto ni Secretary Benhur Abalos na yan na tumulong ang LGU para mapababa ang presyo. Pero namamalagi po, ewan ko lang kung sasang-ayon po, namamalagi po ang aking paninindigan na kung may pera ang gobyerno na pang-ayuda, billion, 7.5 billion daw yan, yung total. Kung may pang-ayuda ang gobyerno sa retailer, ba't hindi yung consumer ang i-subsidize mo? Ibili mo ng bigas. Ibili mo ng bigas ang consumer, gagastos din lang magpapalugi din lang ang gobyerno, idiretso mo na sa consumer. 10 billion yan, ibili mo ng bigas halimbawa sa presyong 45, tsaka mo ibenta sa mga consumers ng 41, lugi ka lang ng 4 na piso per kilo. Hindi ba? Hindi buong 10 billion nawala sa'yo. Yun nga, kaya diba? Medyo kaya nga kumbachero, baka siguro kaya nasabi ni Secretary Benjoc noon na we were shocked. We were not consulted. We were shocked. Pero kinabukasan, that's a great idea. Ayos. Hindi, yung price cap, ako walang problema sa price cap, kumbachero Dapat talagang magkaroon ng price cap para hulihin yung mga hoarders Pero yung pasensya na sa mga retailer na nakikinig sa akin hindi po sa amin hindi po kayo dapat bigyan ng ayuda. Ang dapat bigyan ng ayuda rito ay ang mga consumer. Consumer. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2 por 2. Hi! Tagulan, tagulan. Pabago-bago ang ating panahon. Baka meron na rin kailangang baguhin sa inyong mga bahay. Gaya ng bubong na baka malutong na o butas na. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganting bubong na matibay na, makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Uy, wag pong masyadong may stress sa bawat biyahe dahil may bago ng Cherry Tigo 7 Pro Hybrid. Mahaba man ang biyahe, bawas stress naman, saka iisip sa sobrang taas ng gusalina. Dahil dito po sa Cherry Tigo 7 Pro Hybrid, mas pinababa ang fuel consumption, tipid sa gasolina, hatid ng 1.5 turbocharged engine at makabagong 48-volt hybrid system. Ang iba rito, kumbachero, merong panoramic sunroof. Sakto sa mga scenic drives mo. Meron ding 12.3-inch LCD instrument cluster. Meron ding wireless mobile phone charger. Wow! At 6 na SRS airbags para safe ang bawat Cherry drive. Yan. Ngayon, kung marami kang bitbit at kailangang ikarga, sagot ka ng auto trunk release function ng bagong Cherry Tigo 7 Pro Hybrid. Paano talaga ang advance panalo talaga ang advanced features nito. Gusto mo ba subukan itong Tigo 7 Pro Hybrid? Kailangan ma-test drive mo yan. Pumunta lang sa mga dealers ng Cherry Tigo o kaya pumunta sa cherryauto.ph. Jerry Ba at Anthony Taberna sa 2
por 2 sa DZRH. Yun, ang Ahay! bilis ng oras. Tito Anniversary G! pa. Ayan. Kuya Tito Vlogs, Dominic, si Tito Vlogs. Tito Vlogs, nanonood sa atin. Nakasubaybay yun. Gilbert Lazaro, magandang morning at magandang morning din at happy 28th wedding anniversary kina Kuya Dominic at Ate Donna Jorge. Happy anniversary! Ang bilis ng oras, kumbachero, at binabati muli natin ng happy birthday si Pangulong President. Bongbong Marcos. Ulitin lang 66. po namin. Yung palang edad na 66 kumbatsero ay sabi ni Mr. Jalom Tang, 66 Chinese means look o luck. Luck yan. Luck pala Lucky. yan. So swerte pala yon. Mainam naman. At ang wish po namin, Happy. ang wish ko po sa Pangulong Bongbong Marcos ay good health. Ayan, para Ayan. maiba naman. Good health. Long life, more birthdays to come. At siyempre, ang dagdag lang, konting bagsik lang, Mr. Dagdag President. na tapang. Dagdag tapang lang, Mr. President. Huwag kayong papayag na pinaglololoko kayo ng mga nasa ibaba ninyo. Kasi kapag ka hindi po kayo, pasensya na, paminsan-minsan, mamahiya po kayo ng mga bugok sa pamahalaan para medyo matakot po yung iba sa kagagawa ng kalokohan. Ayan. At pwede ba pumili na kayo ng mas makapagbibigay ng buong panahon full-time sa Department of Agriculture. Totally, agriculture ang inyong wish. Good, a better agriculture sector ang inyong wish para sa Pilipinas. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! And two American kids growing up in the heartland.